Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sabado mga Lodi. Meron tayong importanteng news ngayon mga idol. So bago tayo mag-start, paki-like muna ang ating video mga Lodi. Yan. So ayan, mag-start tayo. So ang daming dapat di ako mag-upload ngayon, pero ang dami kasing nag-post sa Facebook tungkol sa GCash. Mga idol, ito awareness lang, no? Merong hindi ako sure dito kasi wala man laman yung GCash ko. Pero sakto pala, kaka-withdraw lang namin kagabi, no? Actually kanina pala nag-withdraw na ako eh. Pero bago ko nabasa to, nakapag-withdraw na kami. Tapos bigla akong nakita maraming mga posts na yung mga laman ng kanilang mga GCash is nagsisend sa kahit sa madaming number, no? Tulad nito mga idol, sabi dito, di ko alam paano nangyari to, walang OTP. Nag-send ng 1K sa iba't ibang number. Goodbye 10K siya, mga idol, no? So maraming ito, about an hour ago. O ayan. Tapos si Idol Boss Nico David, alam ko may pinost din siya tungkol dyan. Si Garawi meron ding pinost sa Facebook So hindi ko alam, hindi ako sure kung ano nangyayari sa GCash, pero awareness na lang, no? Sa mga may laman yung GCash diyan, send nyo muna sa GCash ko. Hindi. I-cash out nyo muna, mga idol, or i-withdraw nyo kung meron kayong card. Kami kasi merong card. So, i-withdraw nyo muna. Nakakapag-withdraw naman ata. So, meron ding nagsabi na na-hack daw. Na-hack daw yung GCash. Mayroon ko nakita na hack Sabi niya na hack daw yung GCash Pero ingat kayo dito guys kung may mga laman yung inyong mga GCash, mga Lodi. Ito 2 days ago to, gumagamit ng scams ng illegal sale. Hindi to Pero kanina meron ito. Philippine Star 6 hours ago. So kanina lang tong umaga. Be wary of message with links pretending to be from bank or financial institution. So ayan, mag-ingat kayo mga idol, no? So ayun, inuna ko lang yung sa GCash, mga Lodi, no? So kahapon, kagabi, sino nakapaglaro dito? Mga idol, no? So hindi kasi kagabi 90, magkano ba yun? Magkano yung 555 sa sa Tether, winidraw ko na kasi wala nang wala nang gas si Ragnar Tapos ayun, mga 94. Yan, 94 USDT yung panalo natin kagabi sa trade. So winidraw na natin. Ayan, tapos mamaya ulit gabi tayo magti-trade mga idol, no? Mamaya ulit gabi magti-trade tayo. So ayan, sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet natin. Pwede kayo mag-demo trading dito kung gusto nyo mag-practice mag-trade. Lalong-lalo na sa mga newbie. Pwede kayo mag-copy trading. Hindi kayo yung magti-trade. Ang magti-trade yung mga master natin dito. Parang makikisabay kayo. Ganon mga lods, no? At pwede rin kayo mag-bodega rito. Maraming coins dito. So, andyan yung link natin. Check nyo yung mga link dyan sa baba. Follow nyo rin ako sa Facebook, mga idol. Andyan yung link. So, ito na nga. Ethereum just hit $3,000. Mga idol, magkano yung $3,000 mga lods, no? Pero bumaba 177,000 ngayon. Magkano to? USDT natin. Ayan, 3,000 nga, no? 3,000. So nasa 177,000 pesos isang Ethereum. Mga Lodi, isipin mo kung meron kang isang Ethereum tapos pag nagpump ng ilang doble yan, nako, napakalupit. Check natin ng 1 month. Di ba mas mababa? Bumaba pa siya ng 2,000 USDT. So halos 1,000 USDT yung tinaas ni Ethereum noong November 5 lang. Mga idol, last week lang to. Ayan, dito yun, November 5, last week, Grabe. Halos 20 or 30%, no? Ang tinaas ng Ethereum. Grabe, isang Ethereum, humahabol po sa Bitcoin. Ang Ethereum natin, mga Lodi, BNB, ganun din, sa may mga hold ng BNB dyan, no? Dogecoin, nag-start uli umangat. XRP, ganun din. Cardano, halos nag-20-30% tong Cardano.
mga lodi, kasi nakipag-partner na sila sa Bitcoin. So talagang naapektuhan 'yon, no? Yun, yung mga medyo nagpa-pump ngayon. Ano to? Yung wheat. Check natin yung mga nagpa-pump ngayon, ha. AVE. Ayan, yung AVE. 35% sa loob ng isang linggo. Grabe din tong AVE, mga lods. No? Check natin. Uy, grabe pala tong Cronos. So, ito mga lodi, ha. Solid din to dati. Meron ako nito, pero nag-take profit na siya ako dito, eh. Pero grabe, no? Magkano to sa peso? 6 pesos. Gravities. Ano natin ng 7 days. From 4 pesos to 6 pesos, halos 7 pesos. Grabe, halos ano to? 100%, 50% lang. Halos 50%, grabe, no? Cronos yun, ha, Cronos. Pepe, Pepe natin, medyo umangat din. 22. Etong ating pet, medyo mahina ang galaw, hindi pa nabuboost ang AI. Na meron tayong pet, eh. So, ayan, 15%. Ang Polygon talagang ano na. Medyo naging okay yung Polygon, ha. Nung nakaraan, umabot ng ano lang team. Magkano ba to? 16? 18. Check nga. One month natin. 17. Oh, grabe. 16 nga, 16 pesos. Grabe, Polygon. No, ito yung Matic natin. Iba na kasi siya ngayon, Pol na. Dati Matic, eh. So, binago na nila yan. OKB, ganun din. Double digit din. So, marami nagpapump ngayon. Kasi grabe naman talaga. Kumbaga, meron na tayong in-explore na bagong price ng BTC. Kaya ganun po yung nangyayari. Medyo nagpapump po ang mga coins natin, mga lodi. No, so, ito nga. Isa na yung Ethereum dyan, mga idol. Tapos ito, mga lodi, sabi dito, mga lods, Bitcoin trend is up. All that you have to do is hold. Hold on as long as the trend is in your favor. Now, BTC is in a price discovery. Ayun, price discovery. Moves will likely become faster and volatility will go up. No? And big leverage flashes along the way are usually good levels to pay attention to, as they can offer good risk reward your trade. So ito mga idol, nag-higher low, higher high kasi tayo, gawa ng ganun. Higher low, higher high, higher low, higher high. So ganun yung nangyayari sa atin. So pero pansinin niyo yung mga higher low natin hindi na binabalikan nung pangalawang kasi mangyayari dyan, maging lower low na yun pagka ganun. So, pag ganito yung nangyayari, talagang tuloy-tuloy tayo pataas. Every time gumagawa tayo ng higher high. So, dumidiscover tayo ng price, mga lodi. At sabi dito, kung ikaw ay isang holders, all you have to do is hold on. Mga loads, no? Hold lang hanggang magustuhan mo na mag-take profit. Mga idol, no? Lagi nating tinatopic yan, yung kailan ka ba mag-take profit, mga loads, no? Ako, dahil kung sinasabi sa inyo, ang take profit ko is bare months ng 2025 po. No, ganun ako. Pero depende pa rin yan. Pero sa utak ko ngayon, doon eh. Mga October, November, December, yung 3 buwan na yan, dyan ako mag-iisip kung magti-take profit ako, mga lodi, no? As eto naman, napakalaking bagay nito, mga idol, kasi halos lampas na, no? BlackRock Bitcoin ETF is officially bigger than its gold ETF. So, mas marami ng Bitcoin ETF ang BlackRock kaysa sa ETF nila sa gold. Mga lodi, ganun kalupit. Mga idol, no? Talaga mas pinili na nila ang Bitcoin dahil ito ang digital gold. Mga loads, no? Grabe, no? Kung Bitcoin ng digital gold, kapag na-aprobahan yung Ethereum siguro ay ng digital silver. Di ba? Kasi syempre, gold equals Bitcoin, no? Bitcoin yan, magkasama sila. Syempre yung Ethereum, silver. Di ba? Tapos yung dito, sila rin maglalaban doon, mga idol, no? Parang ganun. Yan. Ethereum ba? Baka naman XRP. Yun lang. Ano lang yun, joke lang yun. Pero syempre, malay mo, di ba? Eto, German politician Joanna Kotar says, if the US buy Bitcoin as a strategic reserve, napaka-importante ni. Pag nangyari to, mga idol, na ginawa nilang reserve yung Bitcoin, yung epekto ng hindi na tayo mag-bear market. Ayan, sabi niya rito,
then all the European countries will get FOMO. So talagang maraming mag-a-adapt niyan. Si Donald Trump kaya gagawa nun. Pag yung Bitcoin talagang napataas ni Donald Trump tapos naging kumbaga naapektuhan ako sa crypto. Kumbaga nagkaroon tayo ng millions dahil sa ginawa ni Donald Trump. Papatato ko yung mukha niya. Papatato ko yung mukha ni Donald Trump, promise, mga lodi. Yung nakataas yung kamay niya tapos may dugo-dugo siya sa mukha. Yung binaril siya, ayun, papatato natin yun, mga idol. Gagawin ko yun. Pag nagawa ni Donald Trump sa crypto yan, mga lodi, siya yung nagumpisang presidente, no, na gawing malupit yung Bitcoin, parang ganun, mga idol, no. So, anihin natin yan, isipin natin yan, mga lodi. Tapos, eto na. So, maraming haka-haka. Siyempre, alam naman natin na si Gary Gensler is bumibilang na lang ng Bumibilang na lang ng araw si Gary Gensler, mga idol, no? At siya ay matatanggal na. Sabi dito, President-elect Donald Trump is considering Wall Street lawyer. Wall Street lawyer to. So, batak na sa mga ganitong sa mga trading to. Richard Parley to replace SEC Chair Gary Gensler. NYP reports, mga idol. So, sa akin, sabi nga na iba ditong comment, halos pare-pares kami, na kahit sino, wag lang si Gary Gensler. Kahit na, sabi nga ilang beses na sinasabi yun, kahit sino, wag lang anti-crypto. Diba? So, pinaka-importante dyan, matanggal na si Gary Gensler, mga idol, no? Pero si Jerome Powell, din lakaya, no? Ang lupit, eh. Talagang no lang yung sinagot, dalawang no. No? No? O, diba? Tahimik na sila, bawal nyo akong kausapin. Ayan, diba? Tapos eto, mga lodi, Banek CEO, Banek, napakalaking institution din yan. Bitcoin value will be half of all the gold outstanding. So something like $300,000. Mga idol, siguro nasa ganito siya bago siya mag-top out. 'Di ba? Pwedeng kasi minsan ang inaasahan kasi ng mga tao ganito Ganito yung mangyayari niyan sa bull market, mga idol. Kasi hindi naman natin mahulaan kung saan ang top, kung saan ang bottom. So, ang mangyayari, pagka ganito, syempre, manghuhula ka kung nasa top na. 'Di ba? Halimbawa, umabot ng 180,000 yung Bitcoin. Nasa 180,000 siya. Naku, top out na to. Magta-take profit na ako. So, ngayon, may mga nag-take profit na and then nag-pump pa. So, naiwan na yung mga yon. Tapos, naging 220 USDT na. 200,000 na yung Bitcoin, mga lodi. Top out na to. So, marami na magti-take profit dun. And then, papalo pa siya ng 250. So, ang dami nang naiiwan, ang dami nang nasi-shake out na nagti-take profit na. Pero yung Bitcoin, angat pa rin ng angat. Naiiwan dyan yung mga whales. Yung mga malalaking kumpanya, sila talaga yung mag-i-stay dyan if ever. Tapos, pagdating ng 250, oy, tama na. Hanggang dito na lang siguro to. Di ba? Tapos mag-take profit na and then paangat pa ulit ng paangat. Maraming mapupomo pagka ganun, mga idol. Yung iniisip nila, hindi na bababa yan. Tuloy-tuloy na yan kasi nag-adapt na. Naku, nasira na yung cycle. Tuloy-tuloy na, wala na tayong bear market. Ngayon, papasok na sila pag mga nasa 300 na. Di ba? 300 na yan, naabot pa ng 500 yan. Tuloy-tuloy na yan. And then pag nag-flow ulit yung malaking pera dahil na maraming na FOMO, doon na yung babagsak. Ubus na sila, mga lodi. So, nako. Ayun ang mahirap sa crypto, mga idol. Kaya, kailangan nyo ng strategy. Meron kayong target na price. Halimbawa, hindi, pag naging ganito to, okay na ako dito. Kaya nga ako, mga idol, yung pag tinignan nyo yung mga portfolio ko, medyo sarado sila sa bilang, Halimbawa, yung Doge ko, ilan ba yung Doge ko? 11,000 ata yung Doge ko o 10,000. So, kung sakaling umangat na siya ng sobra, kunyari, umabot na ng 180 yung BTC, pwede ko nang kunin yung halimbawa yung Doge. Depende sa galaw ng coins, no? Pag nakita ko na nasa taas na yung Doge, pwede ko nang kunin yung kalahati nun. Kukunin ko yung 5,000, iiwan ko yung 5,000. No? Kaya 75% yung kukunin ko. 7,000, iiwan ko yung 30,000. Ay, 3,000, 7,000, iiwan ko yung 3,000. Para kung sakaling umangat siya, meron pa rin ako may iwan na coins doon. At
kung sakali namang bumaba siya, okay lang yun. Kumbaga, iwan ko na yun hanggang sa susunod na cycle if ever. 'Di ba? Parang ganun. So, ngayon, pag tumaas pa siya, pwede ko ulit kunin yun. Kasi syempre, 'di ba? Iniwan mo nga yun para kung sakaling tumaas pa eh. 'Di ba? So may mga strategy, iba-iba, nasa inyo kung ano yung gagawin nyo sa inyo mga lodi, no. Ako sinasabi ko lang to, pero pag nandoon na yun sa part na yun, malamang mahirapan din ako magdesisyon. 'Di ba? Mahirapan din ako magdesisyon mga idol eh. Paano halimbawa yung SHIB? Ya? Pag nag-50 centavos yung SHIB, ang lupit na nun. Para sa akin 0.01. 'Di ba? Magkano ba yung SHIB? Nasaan ba ang SHIB ngayon? Tether muna natin. So kapag ang SHIB nag 0.01, 58 centavos yan. Halimbawa lang yan ha. Kasi malayo-layo yan eh. Pero sa kay Meta kasi nasa ano niya yan eh. Realistic tsaka optimistic yan eh. So nasa realistic niya yung 0.01. No? Ang optimistic niya ay 0.1, which is 5 pesos. So 0.01 is nasa 5 cents. 'Di ba? Kung maging ganito lang yung SHIB, paldo na ako niyan. Pwede ko nang kunin lahat. Mga lodi, pero syempre isipin mo na kung baka mag-ano pa 'yan. Magpiso or something, 'di ba? Pag nagpiso siya. Piso lang, nagpiso siya. So 0.017, napakalapit na niyan, hintayin ko na. 'Di ba? Kasi madodoble na 'yun pagka ganoon 'Di ba? So pwedeng kunin ko yung kalahati, and then yung kalahati pwede nang iwan. Parang ganun. Actually, ito sinasabi ko lang to na sana ganun yung magawa ko, ganun yung gawin ko. Pero pag nandun na tayo sa sitwasyon na yun, baka hindi ko rin magawa, hindi ko alam gagawin ko talaga. Kaya mas maganda talaga may kasama kang mag-decide, mga lods, no? So, ayun, para may masisisi ka. Hindi, joke lang. Para may kasama ka, di ba? Ganun lang mga lodi, para sa akin, ha. So, sa ngayon, kung ako tatanungin nyo, yung price ng BTC ngayon, eto, matagal to siguro magiging ganito. Aangat man to paunti-unti, bababa naman to paunti-unti. Magiging volatile tayo hanggang kailan? Sa tingin ko magiging volatile to ng medyo matagal. Sabihin na nating months. O kaya pag-upo ni Trump, no? Pag sa inauguration niya, doon na to ulit gagalaw ng matindi, mga lodi. Pero sa ngayon, masarap maglaro, mag-trade, no? Masarap mag-trade eh. Kahapon, kagabi, iba yung trade ko kagabi. Mga lodi, medyo tsumachamba ako kagabi. Kasi, may tinanggal ko na yung guhit kasi sumobrang haba na eh. Pero may guhit to, sumasakto. Masaya na ako sa mga $10, $15 eh. Eto, dito pa lang naglalaro na ako niyan eh, dito eh. Tapos kapag tumaas na siya ng mga 15, ilalako na yun ng 6 USDT. Kumbaga, balikan niya man yun, ibig sabihin, panalo na ako ng mga 2 USDT or 3 USDT na yun. Minsan, umaabot na siya ng 15. Ang ginagawa ko, hindi na ako naglalak. Talagang kinukuha ko na siya ng 15, tapos mag-aabang ulit ako ng downtrend. Puro downtrend ako nag-aabang. Ayan, mga sa ganyan ako nag-aabang eh. At ito, tiyempohan natin to, kinabahan ako dyan, no? Pero wala, nakuha natin hanggang dito. Madaling araw na to eh. Ayan, no? Pagkagising ko nung umiiyak ko, tinake profit ko yan. Pero hindi dito. Mga banda dito na ata. Yun, nalampasan ko yung taas eh. Tapos nag-withdraw tayo kanina. So, yun. Pero maliit lang. 94 USDT lang panalo ko kagabi. Kasama na yung puhunan ko dun na 30 ba o 25, ganun. So, ganun. Okay na yun. Naglalaro ka lang. 'Di ba? Pero kayo sa akin mas maganda magbodega, wag kayong mag-trade, lalong-lalo na kung hindi naman kayo masyadong maalam pa, mga idol, magbodega na lang. No, kasi lalo na ngayon tumataas, mamaya imbis na nakabodega na sa inyo, tinrade nyo natalo pa, tas tumaas yung Bitcoin, imbis na kunyari may hold kay hinold nyo na lang, di mas nag-profit pa kaysa tinrade nyo, 'di ba? Pero nasa inyo 'yan. Mga lodi, hindi ko hawak ang inyong buhay, mga idol. Hindi ko hawak ang desisyon nyo kasi marami naman talagang kumikita sa trading. Ganito ginagawa ko pag wala si Boss Robo. Sa mga nagtatanong, kung gusto nyo may kasabay na trade, kasi mas maganda si Boss Robo, ito yung sa stock tambay. Mas maganda si Boss Robo kasi Tagalog.
naintindihan nyo na ano kayo, na kumbaga pwede pa kayo magtanong pag live. Pero kasi ito, halos madalas to i-follow nyo din to mga Lodi. Halos madalas to nagla-live. Pero ang ginagawa nito mga idol, binubura niya yung live trade niya. Mag-follow kayo dito. Binubura niya yung live trade niya. Pansinin nyo, 1 month ago. Tapos yung video niya, 6 days ago. Pero halos araw-araw to nagtitrade ng live. Mga idol, ang laki ng ano nito. Pero hindi siya sa Bitget eh. Pero magkamukha naman kasi yung app ng Bitget tsaka ng Bybit eh. So sa Bybit siya eh. Pero ito sa Bitget tayo. So pag nakikita ko to mag-trade, grabe to. Mga Lodi, milyunan trade nito. Minsan matatalo to ng 5 million pero mananalo rin ng 5 million sa isang trade lang. Naku, wag niya, kumbaga, hindi ko naman sinasabing sabayan niyo yung trade niya kasi natatalo din naman siya. Ang gusto kong gawin nyo is tignan nyo kung paano siya mag-trade. Pag-aralan nyo kung paano siya pumuposition. Although hindi nyo naintindihan yung sinasabi niya kasi Koreano, makikita nyo naman yung galaw ng chart eh. Tapos minsan nagsasalita siya, chow eh, gagawin siya bigla oh. Tapos may kita may tsura ng chart na kunyari, may guhit ka sa chart. May guhit ka na ganyan, halimbawa, may ganyan kang guhit. Wala pa, hindi pa napiprint yung isa. So nakaganyan ka pa lang, 'di ba? Hindi pa napiprint. So once na mabasag 'to, nyari nabasag niya 'yan dito. Nyari nabasag. Sasabihin niyo, siya, maglulong na siya diyan. May kita mo magpe-play siya ng long. Ibig sabihin nabasag na yung line. So nag-play siya ng long. So may kita mo kung ano yung ginagawa niya, kung paano siya mag-trade, mga idol, no? Si Sato. Sato. Double T. Kaya lang, pag bago kayata kayo, mahirapan kayong hanapin eh. Basta lagay nyo Sato Bitcoin lang. Sato Bitcoin. Ayan, lalabas na siya. Ayan o. Ayan yan o. Grabe yan o. Ito kasi 1 year na to. Pero tignan nyo yung, may talo to. Ayan, tignan nyo yung ano niya. Pakita ko lang sa inyo yung, ayan o. $700,000 talo niya. Kita nyo yan mga Lodi. Ano yan? Lost yan. Counting. 700,000. Pero dito 2,000. Meron siyang trade na biglang umangat tas bumaba, iyak sila eh, magkakasama sila. Marami siyang kasama sa kwarto. Grabe to. Mga idol, isa sa mga pinakamatindi dito mag-trade mga Lodi. So kung gusto niyo lang manood hindi ko sinasabing mag-trading kayo. Panoorin niyo lang siya kung paano siya mag-trade para magkaroon kayo ng idea, no? So ganun. Tapos check natin yung mga coins natin muna. No, SLP. Kahapon, first time ko nanalo ako ng sa mini tournament ng 6/6. Nanalo ako ng 6/6 sa mini tournament. Magkano ba yung kinuha ko? Makikita ba? Ayan 0.1. Yung reward ko, mga idol AXS. So lagi kayo maglalaro ng mini tournament. Ngayon nakatatlo lang ako sa 5, may isa pa akong laro para maubos ko tong 6. No, lagi kayo maglaro, baka manalo din kayo. So dito, ayan naka-on ako 0.1. So lagi yan. Lagi ako naglalaro niyan, kaya dumadami rin yung ko eh. Ito naman, tatlo lang ata ako, 4 0.03 AXS. Bukod dito sa mini tournament, syempre mag-origin ka. Syempre pag nag-origin ka naman yung SLP mo, 'di ba? Ito tingnan niyo. Kakalaro ko lang ng origin. Kakalaro ko. Hindi ko sinabing kakalaro ko lang ngayon Kumbaga lagi ako naglalaro. So kakalaro ko ng SLP ko nasa 3,600. Hindi ko na napapansin yan Hindi ko kasi ginagamit yan eh. Hindi ko ginagamit yung SLP, hinahayaan ko lang yun. So kung titignan nyo yung SLP natin, SLP. Kasi sinimulan ko lang hindi gumasto sa SLP nung mga nakaraan. Dati nagbe-breed ako, ngayon hindi na ako nagbe-breed eh. So SLP natin 3,600 ba? Tama ba? O di mga nasa 500 din yun. O 600 halos. Mga idol, may 600 na ako. Naglalaro lang ako ng origin. Hindi pa lagi yan Kumbaga hindi ko natatapos lagi. May natitira akong energy. Kumbaga stamina ko minsan hindi ko naubos May natitirang 20 o kaya 15. Pero tumataas pa rin yung SLP natin, 'di ba? Tapos gamit ko pa ito. Si Beno lang gamit ko, mga idol
Poison nga lang, pero marami akong Axie. Kung puro pure na Axie, walang pring Axie, medyo mas malaki yung bigay ng SLP eh. Kaya lang mas nag-enjoy kasi ako sa Poison, mga Lodi, no? Pwede kong palitan naman si Benoki ng ibang Poison eh. Diba? Kaya lang, baka mahirapan ako manalo. Meron din akong jumping eh, oh. Kaya lang saan ako ginagamit yan? Sa Classic. Jumping Poison. So ayan, laro lang ng laro. Kapag wala kayong ginagawa, may ipon din yan, mga Lodi. Tas once na may ipon nyo na, pwede nyong pang trade or something, di ba? O pang bodega nyo, mga Lodi. So ayun, mga Lods, no? So check natin naman yung ibang coins natin. AXS, SLP natin 0.60 na. AXS natin halos magti 300 na po, no? Ang baba niya nung nakaraan, no? 250, so halos 50 pesos yung tinaas niya. Ron coins natin, wala pa bang 100 to? 84, no? Zoom out tayo 7 days. 77 siya nung November 5. Pero ngayon 84 na siya, mga idol. So the last pixel natin, magkano ba yung pixel nakita natin? 9 pesos. O yun, 9. O 10 pesos. Grabe, nag 10 pesos na ulit. O zoom out natin 7 days. O 7 pesos lang siya. O so ngayon halos magte 10 pesos na siya, or nag 10 pesos na pala. Nag 10 pesos, nagko-consolidate lang po ng onte, no? So ayan, punta tayo sa mga comment nyo. Bati-bati tayo sa mga idol natin dyan. Sa mga idol natin, batiin natin. Si Spaglen, Spag Ler Damper, shoutout sa iyo, idol. Si Daddy Axie, always yan, no? Si Erickson, Kuya Jeb, napamura ko nga eh. Grabe, ang dami palang hawak ng Bitcoin ng China, ganun-ganun lang, no? Grabe, may news ako sa China, wala na ba? So, check natin sa check natin sa BRICS News. May sa China dito. Oh, nako, mukhang delikado yung Taiwan talaga. Gustong kunin ng China yun. Kaya lang gusto kasi maging independent ng Taiwan. Ayaw nila sa China kasi nga ayaw nila nung doon, pamamalakad doon. Wala yung ko sa China. Kanina ko pa hinahanap yun eh. Na mag-aano sila ng basta billion ata o trillion. O, saka na lang yun. Harvey Nabster, always shoutout sa'yo. Hindi mo pa yata nabalitaan si Paymaya, idol. Pwede naman, kaya lang kasi wala akong balak gamitin yun, idol eh. Si Marvin, shoutout sa'yo. Ba't ganun, Boss Jeb? Yung 50 USDT ko sa long, tas ang taas na mga 2.8 na ako, nasa plus 1 USDT pa lang PNL ko. Times 5 din naman leverage ko. Sa OKX ako nagtitrade. May pinagkaiba ba yon sa BitGet? Hindi ako sure kung paano yung kasi bawat exchange meron silang mga sariling rules diyan kung paano nila kakaltasan yung mga trader eh. So hindi ko alam tong sa OKX eh. Basta laging 0.2, no? Depende sa leverage mo kasi yung diyan eh, yung sige, aanuhin ko nga yan para malinaw tayo. Ililista ko yung yung kaltasan diyan lalo na sa BitGet, mga idol. Hintayin niyo ha. So ito, hindi ko muna kayang sagutin to. Hintayin na natin, pag-aaralan ko yan. Yung mga gaming coin, wala na yan, laos na yan, sabi ni Cobra. Ang uso ngayon, number 1, Solana coin, tapos Ethereum coins, Betas coins at meme coins. NFT games, wala na yan. If hindi pa nakaka-move on, sorry na lang. Pag game coins, mala SLP yan, only supply. O ayan, sabi ni Cobra, no? So depende, hindi ko alam eh. Siguro si Idol alam niya. Pero ako hindi ko alam. Pero may tiwala pa rin ako kay Ron Coins, mga Lodi, sa Ron Coins. Sa Gala, kasi siguro yung kinomento ni Idol nung may nag-comment kasi sa Gala Coins eh. As long na tumatakbo naman yung project, mga Lodi, as long na may utility yung mga coins, gaganda yung takbo niyan, mga idol, no? As long na buhay yung marketplace, lalo na pag sa mga gaming token, pag buhay yung mga marketplace, talagang makaka-apekto yan, lalo na pag pumatok yung games na yon, no? Pagandahan na lang ng games, parang ganun, para kung sino yung maraming mahakot, syempre magagamit yung mga coins mo, magkakaroon ng mga gas fee, so mababurn.
So doon yung nagkakabawasan ng supply. Depende sa mga naglalaro. Parang sa SLP dati, sa sobrang dami, 'di ba? Sa sobrang dami, lumaki yung presyo. Pero kung onti lang, yung mga naglalaro, onti lang yung gumagamit ng mga coins, yung utility hindi masyadong nagagamit, medyo magiging stagnant yung presyo ng coins, 'di ba? Parang ganoon. So, 'yun, no, sa akin. Pero yung Ron coins kasi, kaya Ron yung iniipon ko, kasi baka nagtatanong, ba't hindi SLP iniipon mo kay Diablo? Ba't hindi AXS iniipon mo? Bakit Ron? Actually, yung AXS gusto ko rin ipunin yun dahil limited lang yung AXS eh. Pero yung Ron coins kasi, mga Lodi, kaya ako siya inipon dahil siya yung Gaspi ng Ronin Network. At sa dami ng laro nito, once na gamitin lahat, ang Gaspi kasi natin Ron, so once na magamit lahat ng mga games dito, talagang maapektuhan yung Ron coins kasi siya yung Gaspi, di ba? So kaya yun yung iniipon natin. Si Trending Crypto, Paldo Grass, so ayan, hindi kasi ako nagano sa grass eh. Band yung Binance, tas gusto suportahan yung local exchange. Yung Paymaya, ito sabi niya, yung Paymaya hanggang ngayon maintenance, palong-palo tayo dyan. Kaya nga wala akong balak gumamit ng mga local. Depende na lang siguro pag wala na akong no choice. Pag wala na akong no choice, pwede. Kaya lang sa ngayon, mas komportable, mas okay pa sa akin kahit yung Bitget sobrang solid sa akin eh. Wala kang problema, napakadaling gamitin, ang bilis ng mga transaction. Kaka-withdraw ko nga lang. Kumbaga kapag yung magbebenta ka sa P2P, kapag ano mo pa lang, pag chat mo pa lang doon sa seller ay sa bibenta, meron agad reply eh. Ano yan? Ibig sabihin yan? Kumbaga gustong gamitin siya. Paymaya. Pinopromote. Nag-send yung Paymaya sa akin ng link, tapos sabi niya, Naya will never send you link. Kaya nga, yun nga, maraming ngayon mga idol nagsisend ng mga link sa mga text message. Baka dahil diyan kaya na-hack yun yung GCash. Paymaya pa yung nag-chat kay boss, ayan may follow-up news tayo dun di ba? So ayun nga, mag-ingat kayo kayong click ng click Mga Lodi, naku, baka masayang yung mga pinag-ipunan nyo. Halimbawa, ang tagal mong inipon yun para makaano ka sa crypto. Kunyari, lalo na pag malaking pera na, tas mahack lang, naku, nakakaiyak yan. Mga idol, kaya mas maganda, huwag kayong click ng click. Tignan nyo muna, basahin nyo munang mabuti kung ano man yan, no? At sabi nga nung sa Paymaya dun sa pinabasa akin ni boss, hindi magsisend ng link ang Paymaya sa mga cellphone. So, once na may makita kayong ganun, huwag nyo nang i-click mga Alodi. Yan, si Krypton, shoutout sa'yo. Yung gala nakapag-bottom na yan, at yan, aabangan ko next year yan. Maganda yung spot lang kayo dyan at DCA. May mga coins na tinitignan ko lahat kung kailan sila nagsiliparan. Halos lahat nasa tuktok sa first week ng March. Sa mga top 100 na ako pumusta ng bahay lupa Sabi niya, wala pala ako noon. Sabi niya, puro lupa lang meron, wala pang bahay, walang pang patayo. Di ko na rin naman kailangan pa dahil ako lang mag-isa sa buhay. Kala ko, nakaraan idol, di ba may trade kang excuse me. Sorry. May trade kang malupit na yung trade mo di ba? Oy, si Idol Anata mukhang mag-iisa lang sa buhay baka gusto mo ng Idol, yung mga sino ba yung mga single dito? Sila Skylab diyan baka yun ang bahala Hindi, joke lang Mali mo naman, gusto mo ng company ni Idol, di ba? So marami tayong mga friends diyan na mababait na trader din Si Anata yan shoutout sa'yo. Baka mag-retrace yan, balik 69 or 70k. Okay, baka po. Ayun ang sinasabi natin, baka lang. Pwede, lahat naman may probability sa crypto mga Lodi. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo sa decision nyo o sa analysis nyo, pwede nyo naman tayaan yan. Jerry Beneventura, shoutout sa'yo. At si Aza Koto, shoutout sa'yo. Si Papel Durug, ayan, pa-shoutout, Mang Jeblo. Ba't Mang Jeblo Tinanggal ko na nga yung kuya para hindi ako magmukhang matanda. Tinawag mo pa akong Mang. At dinagdagan mo na ng ONG, Manong na lang. Si Manong Jeblo. Manong Jeblo, ano bang trade natin ngayon?
Relaxing. Boss, yung Dogecoin, kaya ba mag $2 at saka Shiba, kaya bang malagpasan ng all-time high niya? No? Yung mga ganyang tanong, yung sagot dyan is ano lang din, probability. No? Pero sa akin, may probability na mangyari yan lahat, mga idol. No? Lalong-lalo na sa bull market. Tama ba, Kuis Jeb? Sabi mo dapat hindi lahat magkakampi sa GOB, kaya pala yung presidente at vice presidente natin hindi magkakampi. Oh, tama 'yun, mga lodi, no. Politika sa atin basura. Basura yung politika dito. Pero nakaka-enjoy panoorin, lalong-lalo na yung mga Senate hearing, Ang kulit eh. Alam niyo yung mga yung mga sa Quadcom, yung mga congressman. Meron ako nakita dun, mga galit na galit sila kay Digong, no? Parang hinahamon pa nila eh. Duwag ba siya? Mga ganun. Hindi ko alam yung pangalan ng senator na yun eh. Duwag ba siya? Tayo pumunta dito. Hindi niya alam yung yung posisyon niya eh, no? Grabe. Parang kaya niya si Ipo. Parang si Ipo nagalit kay Goku. Duwag ba yan si Goku? Ha? Ano ba yan? Tapos nakita ko yung interview ni Digong, sabi, di ba, nag-reply siya dun eh. Galit daw sa'yo yung yung meron dun, ipapakontempt ka, duwag ka daw. Sabi ni Digong, sino yung unggoy na yan? Tawa ako eh. Ang kulit eh, no? Basta, na-enjoy ako panoorin, masyadong nakaka-entertain yung mga politika dito sa Pilipinas. Mga idol, no? Ayan. May X-Empire token akong nakuha sa airdrop, hinuhold ko lang siya. Sana sumabay. O yan yung mga nakuha sa airdrop, mga lodi. Ay, ito pa pala. Yung hindi to madalas nangyayari, pero may mga piling pangyayari kasi na mga may ebidensya na talaga, no. Nasa mga airdrop kasi usually may mga nahack kasi pag sa airdrop. Kaya ayun pala yung reason kung ba't ko tinigilan yun dati nung tinigilan ko yun nung magbi-BitGet na ako eh. Kasi kumbaga nilagay ko na yung asset ko sa BitGet. So hindi na ako nag-airdrop noon, nag-participate sa mga airdrop kasi nga minsan maraming nahack pag nagpa-participate sa airdrop. So ayun yung reason ko, pero hindi lahat mga lodi, hindi, sinasabi ko lang, hindi lahat po na hack, pero may mga address kasi na hack. May marami na akong news na nabalitaan sa ganun. So bilang lang para maging safe lang ako, ayun yung reason kung ba't di na ako nagpa-participate sa mga airdrop, no? Ayun yung ko doon, reason ko doon. Pang safe lang, safety lang sa asset, mga lodi, no? Ayan. Quiz Jeb, bengi naman ng tips kung paano mag-TP sa Binodega. Dapat ba ililipat ko lahat sa USDT, mag-TP ako? Kasi ganoon naman yan eh. Pag mag-TP ka, kunyari mag-TP ka na, ilipat mo talaga sa stablecoin yun bago mo i-withdraw. 'Di ba? Pero yung oras, yung time kung kailan, wala tayong specific time doon kasi hindi natin alam yun eh, mga lodi. Pero maraming mga news na kung panoorin niyo yung news ko dito sa isa kong video na ginawa. Basta meron akong parang ko yun eh. Basta kung like kayo nanonood sa akin, malalaman niyo yun. Dito sa video na to. Eto. Anong meron sa October ng ng next year? Ayan yun. Pwede kayo kumuha ng idea dito kung kailan pwede mag-TP. Panoorin nyo to. Ayan mga lodi. Importanteng malaman ito. Ayan, sabi ko nga. So, panoorin nyo yan, mga lodi. Sa mga nagtatanong kung kailan mag-TP. Si Magma yun, Marvin, shoutout sa'yo. Papaldo kaya si XRP? Ako, naniniwala ako dyan. Napapaldo si XRP. Sobrang daming prediction ngayon. Last cycle, yan din sigaw ng mga tao, 100K. Yes. No? At dati, parang imposible, no? Pero ngayon, hindi na imposible. Parang anytime, pwede na mag 100K eh. Di ba? So, talagang nangyayari. Pwede pa nga sumobra eh, lalo na sa next year, di ba? Si Justin Mark siguro pangalan na ito. John Michael Carlos, always shoutout sa'yo, idol. Bullish plug yan, idol, kasi yung post na green ikaw, kung ganun sa tingin mo, pwede ka naman maglong eh. Ronan Nile, ayan, tsaka si Dodd, shoutout, sana wala nang bear market. Sana nga, pero mahirap kasi pag walang bear market eh. Mahirap bumili pag ganun. Nakakatakot. Mas masarap bumili sa baba eh. Di ba?
Junel Nael, always shoutout yan. Tsaka syempre si Joseph Berdin. Ayan, always yan sa mga yan. Si George. Pilwin yun kay Jeblo. O yun nga, yung dati. Hindi, pero hindi sa akin Pilwin eh. Yes. Peso win ata yun sa akin. Peso win. Ayan. Tama Brad, huwag ka mag-promote ng sugal, crypto na lang for investment, bodega lahat. Naman yan, lilipad timing lang. Tama. Tama si Trobe dyan, na idol, no? Talagang ganun lang. Mas maganda nga, mag-ipon-ipon na lang eh. Kaya lang naman kasi nagtitrade, mga Lodi, kasi skills kasi yung trading, mga Lodi. Ako, pwedeng sabihin kasi na para ka nagsusugal, pero kung pag-aaralan mo kasi yung trade, mga Lodi, more on skills. More on emotionals, no? Kailangan mo nga, may lamang yung panalo kapag ano ka na. Lamang yung panalo kapag alam mo yung ginagawa mo. Kapag alam mo kung saan po position, kaya mong kontrolin yung emotions mo, meron kang risk management, hindi na siya nagiging sugal, nagiging skills na siya paano ka manalo dun, mga Lodi. Kaya mas kaya hanggat maaari, nagtatry ako mag-trade, nag-aaral ako mag-trade, ini-enjoy ko yung trading, pinag-aaralan ko siya, pero wala akong balak ituro sa mga anak ko yung trading. Kasi nakaka-stress eh. Diba? Ang magandang ituro sa mga bata is yung magbudega, mag-ipon. Paano ka mag DCA, mag-hold, ganun. Pero yung trading, more on skill siya. So, ano yun, once na, sabi nga ni Tito Vlogs, kung nanonood kayo kay Tito Vlogs, sabi niya, once na skillful ka na sa trading, para ka nang may ATM. Everyday kung gusto mo mag-trade, hita ka ng pera. So, gusto ko maranasan yung ganun. Yung anytime na gusto ko magkapera, magti-trade ako. Pero sa ngayon, medyo malabo pa kasi syempre natatalo pa tayo, nadadala pa tayo ng emosyon natin, yung panalo na, nagiging lesson learned pa. Alam mo yun? Iti-take profit mo na lang yung 50 USDT, tapos isipin pa, tataas na yan pag nag-70 na. Pag nag-70, saka ako nakukunin. Taragis yan, bumaba na lang ng 15-10, hanggang natalo ka pa. So, ganun. So, kailangan may mapag-aralan mo kung paano kontrolin yung mga ganong emosyon. So, kaya nga skill siya para sa akin eh. So, ayun, no? Sa mga gusto lang matuto, mga Lodi, hindi ko sinasabi mag-trade kayo. No? Pinapakita ko naman sa inyo na natatalo ako, na nananalo ako minsan, natatalo ako minsan. No? Pinapakita natin yung trade. Pero, nasa inyo na yan kung gusto nyo gagawin o hindi. No? Pero, ang pinaka gusto kong sabihin sa inyo, ang payo ko is magbodega kayo, mag-hold. Trading, second na lang yun kung gusto nyo. No? Shout out, Lods. Tanong lang, anong una mong bibilin sa bull run? Tesla na kotse. Tesla na kotse ha. Pero hindi Cybertruck ha. Masyadong pam-pam yun eh. Ayoko ng Cybertruck eh. Hindi. So, sa akin, sabi nga ni boss sa akin, pag nag-kumita man tayo dyan, mas maganda yung yung may income yung bibilin mo, ay yung pagkagagastos mo ng panalo mo. Yung magiging asset mo siya, hindi siya liability, no? So pwede kang passive income, ayun, no? Magiging passive mo yung paggagastosan mo para maging komportable ka na kahit papaano. Tulad ngayon, wala kaming passive. Trading lang yung nagiging passive ko dito sa akin. 'Di ba? Pero kung magkikita tapos magkakaroon ako ng budget para magpondo sa isang bagay na magkakaroon sa akin ng passive income, di mas maganda 'yun. 'Di ba? Bukod sa nagti-trade ako, may iba pa akong passive, tuloy-tuloy, 'di ba? Hanggang sa next bull run, na next cycle. So, ganun lang. Yung basta depende kung ano eh. Basta yung passive na lang. Poison damage, mga ganun. Ayan. Pasabihan kami idol pag di na mag-TP. Hindi ako magsasabi idol. hindi ko alam. Sabi ko nga sa inyo, first time ko rin eh. Nakapasok ako bull market hanggang na-drag ako ng na-drag nila ako hanggang bear market. Tas ngayon, pangalawang bull market ko. Ngayon pa lang ako magti-TP kung sakali. So wala akong idea kung kailan, kung paano. Pinag-aaralan ko lang based on sa mga napapanood natin na experience nila, based on sa history, kung kailan bumababa, tumataas, nagta-top out yung Bitcoin, tas mag-alt season, mag-meme season. So actually sabi ko nga, wala akong idea talaga, no? Tulong-tulong na lang tayo if ever. Pwede naman kayo mag-comment, pwede nga kayo magbigay ng idea sa akin na, Boss Jeblo,
TP na tayo bukas kasi may ano na, di pag-iisipan ko yun, baka may ano, TP na kaya kami bukas, di ba? So, lahat tayo, tulungan na lang tayo dito sa channel ni Jeblo. Wala nang kuya, ayan. Tulungan tayo sa channel ni Jeblong Bagsik, okay? Ganun lang. Boss, pakopya ng chart. Gusto ko rin, chart? Paano yung chart? Walang chart, kasi kung ano yung makikita mo, ayun din yung andito eh. Pares lang tayo ng chart. Ano ba? Ayan. Si Marian Osawa, ayan. Si Pedro Penduko, tsaka si Remski, tsaka si Mosters, ayan. Andrew Salbelion, ayan, shoutout sa inyo. Ayan, no? Tapos, si Kuya J, back up kayo ng USDT dominance chart para sa TA, makikita nyo ang pwede niyang resistance. So, ayan, si Idol, may alam si Idol, di ba? Skylab, waving mga futures millionaire. Ayan, yan. Ito yung mga kasabay natin. Skylab, si Daddy Axie, yan, si D. Wala pa si D, Grabe yung lipad ng crypto ngayon. Masaya ako para sa inyo. Ayan, si Kevin Magno, shoutout sa'yo. God bless sa atin lahat, mga sutoy. Ayan, mga lodi. No? So, congrats, lalong-lalo na sa may mga bodega ng Ethereum. No, kinongrats ko nga si Idol KGX kanina kasi maraming Ethereum yun eh. Si Idol, hindi naman marami, may invest siya sa Ethereum. So, solid si Idol. Panalo kanina si Lodi. So, ayun mga Idol, no, bukas ulit, kita-kits tayo. Maraming salamat. Sana na-enjoy nyo ang ating kwentuhan. Ngayong araw ng Sabado, ang video natin. So, huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, tapos follow nyo ako sa Facebook. Nandiyan din yung link. Mga pinopost tayo doon na kalokohan. So, ayun lang. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? What's up? Subscribe the channel. If you don't subscribe, I'll come to you in your dreams. Subscribe.